Manila. At tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat ng nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app, Mapalusyon, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At tayo rin ay naka-live dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, nandyan sila Gloria Constantino Mesiano, Boss Noy, Adrian Sabroso, Mary Dulay, Paolo Bordado. Hi and good evening po DJ Main. Pa-shoutout po ng happy weekend from Malolos, Bulacan. Habang nakikinig at nanonood ng main event gabi-gabi, ingat po and God bless you mga ka-vibes. William Martel, Lawrence Manipur. Uy, namiss kita, Lawrence. Ay, at sa lahat na nakikinig sa atin, mapa-radyo, mapa-YouTube channel o mapa-app pa natin yan. Kayo po ay mag-iingat at madulas. Sana all talaga madulas. Oo, buti pa yung daan madulas. Pero, ay, yung pera, mas mabilis dumulas. Oo, kala mo kung ano, no? At ito na, wag na natin patagalin. Painitin natin ang gabi nyo. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Trina, 26 years old at taga Cavite. Isa akong simpleng dalaga na may pagka-wild din paminsan-minsan. Mahilig akong manood ng mga laro sa barangay court dito sa amin. Na-expose kasi ako sa basketball dahil sa aking mga kuya na madalas sumali sa mga paliga. Lagi din kasi akong kinukuhang muse dahil maganda daw ako. Pero may isang dahilan kung bakit halos gabi-gabi akong nandoon sa gilid ng court. Si Axel. Isa siyang basketball player sa barangay namin. Matangkad, moreno, may katawan na parang hinulma sa pawis at araw. Tuwing maglalaro siya sa court ay madaming mga babae at Becky ang nahuhumaling sa kanya. Maliban kasi sa kanyang itsura, ay magaling din siyang manlalaro. Madalas siyang mag-MVP at champion ang kanilang team. Isang gabi matapos nilang manalo sa liga, nagkaroon ng inuman sa park. Niyaya ko siyang maglakad-lakad, kunwari lang, pero ang totoo, gusto ko siyang masolo. Sa aming paglalakad pa lang ay ramdam ko na ang moist na nasa gitna ng aking mga hita. Matagal ko na kasing pinagpapantasyahan si Axel at yun na nga DJ Main. Sa isang sulok ng madilim na park, sa likod ng waiting shed. Hindi ko na napigilan. Hinila ko siya at hinalikan ng marahas. Kinapa ko ang katawan niya na parang sabik na sabik. At doon mismo sa damuhan. Sa ilalim ng poste ng ilaw na malabo, lumuhod ako at pinagsilbihan ko siya na parang prinsipe ng hardcourt. Pagkatapos ay pinatilikod niya ako at pumorma na siya. At dahil moisted na,
ay ringless 3-pointers ang pinakawalan niya sa pagkababae ko. Swak na swak, walang sublay, sagad na sagad kahit patalikod. Sa bawat salpukan ng balat namin, naririnig ko yung tunog ng katawan ko sa kanya. Bago pa niya maabot ang tuktok ng ligaya ay bigla siyang nag-step back, hinugot at pinakawalan ang kanyang mga alagad sa likod ko. Parang buzzer beater at saktong-sakto lang sa oras. Hindi lang sa MVP sa basketball si Axel, MVP din siya sa pagpapaligaya ng babaeng sabik sa mga tira niya. Pagkalipas ng ilang araw ay wala nang paramdam sa akin si Axel. Hindi ko na din siya nakikita sa mga games ng team niya. Nabalitaan ko na umuwi daw ng Tarlac para sa isang trabaho. Pero ang totoo ay may binili kang girlfriend pala. Ito ako ngayon, DJ Main. Bitin sa sarap. Gusto ko pang umisa. Hindi lang pagkababae ko ang biniyak niya, kundi pati ang puso kong naiwan ng nag-iisa. Ano kaya ang dapat kong gawin? Payuhan mo ako please. From Trina of Cavite City. Grabe naman ang ating letter sender for tonight. Sabi ko sa inyo talagang paiinitin ang gabi ninyo. Grabe ang wild ng kanyang confession. Pero yun nga lang, sa bawat sarap, may sakit sa huli. Ano nga ba ang dapat gawin nitong si Trina? Magmo-move on na ba siya? Maghahanap ba siya ng another Axel sa buhay niya? O hahabulin niya itong si Axel? Kaya naman pwede kayong magbigay ng inyong komento para kay Trina dito sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Alam mo Trina, hindi lahat ng buzzer beater ay panalo. Minsan kahit swak ang tira, hindi ka pa rin sigurado kung sa'yo talaga ang tropeyong iyon. At sa kaso mo, sa init ng moment na foul ka, nang hindi mo man lang namamalaya na bench player ka lang pala sa buhay ni Axel. Ang sakit, diba? Pero mas okay na yung totoo. Mas okay na yung masakit, at least totoo sa'yo. Ang masasabi ko lang sa'yo, Trina, nasa sa'yo naman ito kung susundin mo or hindi. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa iisang laro lang. Oo, masarap balikan yung damuhan moment ninyo. Pero masakit din tanggapin na minsan para lang yung exhibition game. Walang pangmatagalan at walang kontrata. Yun ang hirap, di ba? At hindi mo kailangan maghabol sa lalaking hindi marunong pumreserba ng respeto para sa'yo. Kaya kumbaga kaya kanyang iwan basta-basta, after mong ibigay ang sarili mo, ibig sabihin nun, hindi ikaw ang tunay niyang target. Kasi kung ikaw talaga ang tunay niyang target, mag-i-stay yan sa'yo. At yun lang yung kanyang gustong gawin. O yun lang yung intention niya sa'yo, is para tikman ka. So bakit mag-i-invest ka ng feelings sa isang taong alam mong laro lang naman ang gusto? Much better pa nga kung sinabayan mo na lang yung laro niya, at least kahit papaano hindi ka talo. Kasi parehas naman kayong nag-benefit sa isa't isa, diba? Pero dahil ikaw ay tao lang may damdamin, may puso at marupok, talagang mafo-fall ka. At sa susunod na makakita ka ng isa pang Axel,
kilatisin mo muna kung pang varsity ba ito o pang tryout lang. Kasi ang tunay na MVP, hindi lang magaling sa tira, kundi marunong din sumalo sa emosyon ng babaeng pinasok niya. Yan ang hirap sa inyo mga lalaki, no? Mahilig kayong mag-bomb love. Tama ba ako dun? O mahilig kayong magpaasa? Tapos pag na-fall na sa inyo, iiwan nyo na lang basta-basta. Pag natikman ninyo, iiwan nyo na lang basta-basta, di ba? Umiinit na naman yung ulo ko ngayon. Charis. And this one's hard to hear pero kailangan mong marinig, Trina. Huwag mong hayaang katawan lang ang basihan kung kailan ka magiging masaya. Kasi hindi mo deserve yan. Sarap? Okay, check. Excitement? Okay, check. Pero kung puso ang naging talunan, hindi yan worth it, Trina. And please, huwag mo sukatin ang halaga mo sa atensyon na ibinigay niya sa'yo. Kasi ang daming pwedeng makakuha ng atensyon mo. Huwag mong ikulang ang sarili mo dito sa lalaking gusto ka lang maka one night stand. Na pwede mo naman mahanap yan sa ibang lalaki na makakasama mo ng gabi-gabi kesa dun sa isang gabi lang. Ito nga sabi ni William Mortel. Ouch, may jowa na pala si Axel kaya uwing-uwing luhaan si Trina. Masakit kaya yon, tapos iiwan ka rin niya sa huli. Pag ganun, iwan mo na agad. Dapat ikaw ang mauna, Trina. Pero dahil nga marupok si Trina, siyang naiwan mag-isa. Sabi naman ni Comet Bell, move on ka na, may girlfriend pala, huwag ka nang umasa. Masasaktan ka lang. Mas maganda ang pagmamahal ng puso kaysa laro sa damuhan. Sabi naman ni Boss Noy, move on ka na lang, maraming lalaki sa mundo. Huwag mong gawing mundo ang isang tao. Marami pa dyan, makakahanap ka rin na mag-i-entertain sa'yo. At may entertain mo, malay mo, siya ang the one mo. Well, bago mo naman talaga matagpuan ang the one mo, talaga makakaranas ka ng heartbreaks. Kasi para mas matuto ka at para mas tumibay ka, at para mas makilatis mo ang bawat taong kikilalanin mo after ng heartbreaks na dumaan sa'yo. At oo, Trina, pinili ka niya nung gabing yon, pero hindi ibig sabihin nun, ikaw na rin ang pinili niyang mahalin. Magkaiba yun. You were desired but not valued. Ang tunay na relasyon, hindi lang katawan ang ginagalaw, puso rin ang inaalagaan. Oo, masarap yung gabing yun. Yung experience na naranasan mo dito kay Axel, ikaw ba naman basketball player Matangkad, matipuno, talaga naman shooter. Talagang hahanap-hanapin mo yan. At talagang mafo-fall ka dyan. Masarap yung gabing yon, oo. Pero kung kapalit ay araw-araw mong inaalala siya habang siya naman ay yakap ng iba, sino ang talo? So wag mong hayaan na sa bawat orgasm may kasamang heartbreak dahil hindi worth it yun. Or hindi ito worth it. And sayang naman yung pagiging muse mo. Alam mo kung yung pagiging muse mo ginamit mo as inspiration, nako, mas maraming bibilib sa'yo na kapwa mong babae. Dahil ang pagiging muse ay hindi lang yang ganda. Kailangan may kasamang talino yan. At dapat ikaw ay ginagalang, hindi ginagawang pantawid sa init o lungkot. Huwag kang papayag na masanay sila sa ganda mo. Pero hindi ka nakikilala bilang isang buong babae o yung kaya mong i-offer na pagmamahal.
huwag mo nang pangaraping umisa pa. At baka maghanap ka na naman ng isa pang Axel. Nako, magising ka na sa katotohanan, Trina. At baka yung sa susunod na makilala mong another Axel sa buhay mo is mas matinding damage pa this time ang iwan sa'yo. At baka hindi mo lalo kayanin. You don't need to heal from heartbreak by chasing another thrill. Heal first, then love again. Slowly, steady, and dapat sure na sure ka na. At kung gusto mo talaga magkaroon kayo ng closure nitong si Axel, wag na. Kasi hindi naman laging kailangan kausapin ang isang tao para sa isang closure. Minsan sapat na ang sarili mong desisyon na hindi na siya hanapin pa. Ikaw nga hindi ka nga hinanap bakit hahanapin mo pa? Kumbaga hinabol mo, bakit mo hahabulin yung taong ayaw naman magpahabol? At kung dumating man yung araw na muli kang manood sa court at may makita kang bagong player, sana hindi lang siya magaling sa tira or mag-shoot. Sana marunong din siyang mag-alaga sa puso mo. Kasi deserve mong mahalin, deserve mong respetuhin. Hindi para tikman-tikman lang. O sige, given na yon. Experience. Lahat naman tayo dumadaan dyan Lahat naman tayo naranasan natin yan yung one night stand. Pero dapat hindi na ito inuulit-ulit pa. Okay na yun. One of the best memories na lang. Pero wag mo nang hayaang mangyari pa ulit ito. Kasi kawawa ka naman. Imbis na yung energy mo na bubuhos mo sa taong deserve ng energy mo, ng effort mo, at deserve ng atensyon mo, hindi mo na ibibigay ito sa deserve talaga. Nasasayang lang sa mga lalaking katulad ni Axel. Isa pang Axel sa buhay ni Trina, dapat tapat at tunay na mamahalin, hindi lang sa saya sa kama lamang. Tama. Dapat yung panghabang buhay na. At kung ikaw naman ay willing makipaglaro, dapat from the very start, alam mo na. Dapat ikaw ang coach at siya lang ang player. Nang sa ganon, hindi ka talo. Kasi alam mo na ang galawan. Sasabayan mo na lang. At itatak mo din sa sarili mo, Trina, na hindi ikaw ang talo dito, ha? Isa kang babae na marunong magmahal. Marunong makipagsabayan. At oo, may wild side. Lahat naman tayo, meron talaga tayong wild side. Wild side, kahit ano pang kasarian natin. Pero may puso ka pa rin na marunong masaktan. So ngayong tapos na ang season niya sa buhay mo, baka panahon na para i-recruit mo naman ang sarili mo sa mas magandang liga. Yung may respeto, commitment, at hindi lang suwak, kundi sigurado talaga. Closure doesn't always come from them. Sometimes, it's a decision you make on your own. Dapat thank you next na. Di ba pa ganyan? Pag ganyan, isipin mo na lang yung happy moments na nangyari sa inyo. At least, natikman mo ang isang Axel na MVP player. Then move on. Kasi kung ikukulong mo yung sarili mo sa lungkot, ikaw rin ang talo. At may choice ka maging masaya at hindi mo kailangan idepende ito sa mga bagay o sa taong nakapalibot sa'yo. Kasi kung gusto mo talaga maging masaya, kahit sarili mo, enough na yon.
At in time, matatagpuan mo din ang taong mamahalin ka, sasamahan ka gabi-gabi, hindi lang pangdamuhan, kundi pang 5 stars hotel pa, di ba? At hindi yung i-ghost ka na lang bigla after all na ibinigay mo, nagtiwala ka ng buong buo. So sana yung nangyari sa'yo kay Axel is maging lesson learned mo yan. Mas kilatisin mo ang susunod na basketball player na kikilalanin mo. Sabi nga 'di ba, dapat yung pang varsity, wag yung pang tryout lang. Ayan, maraming salamat Trina ng Cavite. Thank you sa pag-confess mo kay DJ Main. 'Di ba ang Caviteño matapang 'yan? Kaya laban lang Trina. At kailangan mo lang i-accept yung mga nangyari. Hanggang doon na lang yon. Huwag mo nang hanapin ito dahil hindi worth it yan. Buksan mo ang mga mata mo sa paligid mo. Malay mo. Nasa paligid mo lang pala yung taong hindi mo pinapansin. Pero kaya kang mahalin ng buong buo at may respeto. Kaya naman sa lahat ng gusto mag-confess kay DJ Main, pwedeng-pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Ayan, maraming salamat. Uy, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vero Microblading, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, Vanity Lounge Aesthetics. Yes, every game Apple to Apple at pwedeng-pwede niyo akong i-follow sa aking mga social media accounts. Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na main henyo. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At natapos na ang ating linggo. So sa Lunes na tayo magkakapiling muli. Gusto ko yan yung nami-miss nyo ko. Para sabik na sabik kayo pagsapit ng 10:00 ng gabi. At enjoy the weekends with your loved ones, with your family. At syempre deserve din ng sarili mo na i-treat mo ito dahil sobrang hardworking mo. Ay, samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron ang magsasabi ng good night, baby. I love you. May mga taong darating sa buhay mo, hindi mo naman hiniling, pero naging dahilan kung bakit nabago ang takbo ng mundo mo. Sa simpleng ngiti, sa ilang gabing kasama, sa mga hawak na parang totoo, akala mo may patutunguhan. Pero bakit nga ba sa dulo, ikaw ang naiwan? Bit-bit ang mga tanong na, bakit hindi mo sinabi? Sana sinabi mo. Hindi mo naman ako kayang panindigan. Sana sinabi mo na ako lang pala ang pansamantala habang hinihintay kong buuin ulit ang iniwan mong nakaraan. Sana sinabi mo para hindi ko ibinuhos ang lahat, oras, damdamin at pagkatao ko. Pero ang masakit sa lahat, hindi mo nasabi. Kaya heto ko ngayon, pilit binubura ang mga alaala nating hindi mo naman talaga sineryoso.